May normal fault naman tayo na bumagsak. Bumagsak. Tapos yung thrust fault, yung umangat. So Ito yung mga... Pagdating po ng tinatawag nating The Big One, especially dito sa Metro Manila, ano po ang malaking magiging partisipasyon ng Bureau of Fire Protection? Magandang araw po mga ka-lifesaver. Siyempre kasagsagan po ng init ng panahon kaya't sinasabi ng marami na malaki ang posibilidad at talagang marami namang nangyayaring sunog kapag ika nga ay summer. At minabuti po nating dumirekta mismo sa otoridad kung ang pag-uusapan ay safety at para makaiwas din na maabo ang ating mga ari-arian. Ito po ang Bureau of Fire Protection or BFP. Pero bukod sa pagresponde po sa sunog, ay isa din ang ahensya sa inaasahang tutugon kung mangyayari po ang tinatawag nating The Big One, lalo na po dito sa Metro Manila. Ang ating pong makakapanayam at ang isa sa ating mga ka-lifesaver, ang Acting Chief Operations at Concurrent Hazmat CBRN Unit Coordinator, BFP SRF NHQ, si Fire Senior Inspector David Oting. Sir, magandang araw po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga kababayan, no? Sa mga ka-lifesavers natin dyan. Ako po pala si Captain Oting. No? At magandang umaga. Salamat po sa pag-imbita, naging parte ng inyong programa. Yan, so huwag na natin patagalin, sir. Pagdating po ng tinatawag nating The Big One, especially dito sa Metro Manila, ano po ang malaking magiging partisipasyon ng Bureau of Fire Protection? Actually, ang BFP ay magiging malaki ang parte niya, no, sa Big One. Ang BFP po, part na po ng yearly nilang ginagawa is yung pag-conduct ng simultaneous na earthquake drill. Especially when in doing renewal of fire safety inspection clearance, parte na po ang fire and earthquake drill na ginagawa. Maliban po doon, ang BFP po ngayon ay nagpapadala, no? Nagpapadala ng mga participants internationally or even national in training of collapse structure search and rescue and urban search and rescue. Actually, isa po ako sa naging participant last year. Pinadala po kami sa Taiwan. That is a 10-day training pertaining to USAR. Isa po yun sa mga parte ng proyekto or ginagawa ni BFP. And maliban po doon is yung pag-procure and acquire ng mga gamit. It pertains to earthquake and collapse structure. Especially yung mga karatig regions natin dito sa NCR na pwedeng rumisponde in times na kailanganin natin sila. Sir, paano doon sa mga willing naman din na matuto na with your guidance naman? Actually, with that, hindi naman po natin nililimit or exclusive to uniformed or BFP lang. We don't exclusively nililimit na si BFP lang matetrain. Actually, we are offering this training upon their request, no? Ino-offer din namin ito sa mga private or even DRMOs na partners natin, especially. Sa ibang regions, right now, we are just conducting what we call search and rescue auxiliary training, which focus naman sa mga rope rescue. With regards to that, may addition pa tayo na collapse structure search and rescue na kaya nating i-offer sa mga kasamahan natin sa dito, private or even in public. Pero ito, sir, ito, reality ito eh. Marami tayong rescue, marami rin marunong, marami nagpapaturo. Ika nga, iba't ibang gusto ng, ng standards eh. Apo. So, paano po ang binivision ngayon ng BFP para pagdating ng The Big One, paano ba magiging setup natin? Ayan. With regards to that, we are in coordination with the OCD in standardizing the training itself para at least, kung to ay isang standardized training na, kung tayo ay magte-train ng mga kasama natin from outside this region or mga private, may isang galaw tayo. Mahirap kasi yung may training ako, may sarili ng training, then when we meet sa isang responde, magkaiba tayo ng kaalaman. Hindi na magkabasahan. Baka sabihin natin, anong ginagawa niya? Anong ginagawa ko? Yes. Kaya maganda po is in coordination with the OCD na maging parte na may standardize ang training, especially with regards to collapse structure or even in USAR. Para at least may isang galaw, unified, uniform ang galaw, para hindi nakakaroon ng kalituhan, especially when it comes to response. Sa ngayon po, wino-work na po natin yan. Yes po. Pero yung current po natin, habang wala pa itong binivision natin na parang centralized na training, paano po yung magiging galaw po ng BFP kapag dumating na mismo yung The Big One? Sa papanahonan na nangyari, no? Wag naman sana, pero kung mangyari ang The Big One, isa-isa po sa plano na BFP is yung augmentation ng mga tao natin. Okay. Kasi alam natin, NCR ang tatamaan. Yes. So kung ako, taga-NCR, kung kayo taga-NCR, hindi tayo basta-basta makakagalaw, makakapag-rescue. So ang mandate or ang isang responsibility na ginawa ni BFP is yung mga
kasama natin sa Region 3, Region 4A, Region 2, Region 1, Cordillera. Kaya sila ini-equip with the same equipment ng NCR is that when the big one comes, sila ang pwedeng pumulong sa atin. Maliban doon, kung tayo mga taga-NCR ay kailangan responde, uunahin natin ng responde sa sunog. Siyempre, kaakibat ng isang lindol ay possibility ng sunog, mga chemical leak. Pwede po natin yung respondean habang tayo nandito po. Sa pagtingin nyo po, based doon sa bilang ng mga capable personnel natin to respond, enough na po ba or kailangan pa nating magdagdag? Actually, kailangan natin magdagdag. No? Ito lang rin naman, hindi lang si BFP ang re-responde. That is why we have this what we call interagency response. Hindi lang si BFP, it is also responsibility of other agencies. And meron tayong tinatawag na PPP, sir. Public-Private Partnership, wherein we bibigyan natin ng capability din yung mga private entities natin dahil hindi kakayanin ng isang agency yan eh. Hindi rin kakayanin ng dadalawang agency yan. At hindi trabaho ng iisa lang. Yes. Kailangan tulungan yan. Kasi kung si BFP lang ang asa natin, baka hindi mangyari ang iniisip natin mabilis na responde. But if we have the private, we have our public partners, government agencies na partners, if we have the same goal na maging safe ang Pilipinas when it comes to these times of earthquake, mas mapapabilis po natin yung responde, mas makakarating po tayo, mas maayos at mas mapapabilis nga po. So David, yung in terms of yung block cover and hold, earthquake drill, ginagawa na natin yan Yes po. quarterly. Pero kung ang pag-uusapan, yung kahandaan ng ating mga struktura. So alam ko po ang BFP ay meron ding mandato. Ano po ba ang instruction and ano po yung pinakamandato ng BFP sa pagbabantay sa mga struktura natin? Part po ng yearly nating ginagawa is yung sinabi ko na po kanina is pagkakonduct po ng fire safety inspection. Part of the fire safety inspection is to check also if the building complies with the National Building Code. Kasi nasa RA 9514 po o ang ating Fire Code of the Philippines na sisiguraduhin po ng ating fire safety inspector na hindi lang fire safe yung structure or establishment. It is also to ensure na yung structure nila ay kaya mag-withstand, no? Maybe if an earthquake would happen, at least alam na yung fire safety inspector, may fire exit sila, may mga exit sila mapupuntahan, may mga areas silang secure, yung structure nila is kakayanin pa. So yun po yung mga ginagawa natin. It is a year-round, and maliban doon, pag nag-conduct ng inspection, nagpapakonduct din tayo ng mga earthquake drills as part of the compliance ng company or establishment. Specific na yun doon sa yung establishment Yes nila. po. Inoorasan natin sila kung gaano sila kabilis. Kaya in-encourage din natin mga kababayan natin na if we are having these earthquake drills, sana tumugon din sila dun sa drill na yun na as if it is really happening. Kasi minsan parang nada-downplay kasi parang laro lang eh. Pagka naging mentality natin is parang laro lang, baka pagdating ng panahon, hindi na natin alam dahil hindi na nagiging muscle memory, dahil hindi na yung nagiging automatic eh. Kaya nga, ang said natin is quarterly to make it automatic for our public or community na kapag nangyari, automatic na yung galaw mo, alam mo na kung saan kagad pupunta. Kung pag-uusapan po uli natin yung yung magiging response natin sa The Big One, may nakikita na po ba kayong improvement din naman natin? Siyempre, lahat ng NSED, lahat ng preparation dito, monitored nyo yan dahil isa po nga kayo sa main player pagdating ng The Big One. Nakikita nyo po ba yung improvement? With regards to that, makikita naman natin, hindi lang malaking improvement. It's just like a baby step. Hindi pa siya takbo, pero paunti-unti meron. Bakit ko po nasabi? Because yung awareness po ng kasama natin, community, private, kumbaga, in the past 10 years, parang wala lang sa kanila eh. Parang, ano ba yung The Big One na yan? Parang, hindi yan mangyayari. But, ngayon napapansin natin, marami ng earthquakes, mas nagiging conscious na yung community natin, yung mga public sector natin, private na, possible pala mangyari yan, nangyari nga sa kanila, bakit hindi pwede mangyari dito? So, yung possibility is may chance talagang mangyari. Kapag tumaas ang consciousness, ang awareness ng tao natin with regards to The Big One, yung preparation, mas napaghahandaan nila yan kasi conscious na sila eh. Hindi na sila yung parang binabaliwala lang na, matagal pa yan. Hindi ganun eh. Parang, pwedeng mangyari pala to. Paghandaan natin. Yun yung improvement. It's a baby step, but still, there's an improvement. At least may, kumbaga, maliit man yan, pero dagdag yan sa bonus natin. Kumbaga. Yung mga volunteers po, paano nyo po nakikita? Marami pong, ang Pilipino matulungin eh. Oo.
Sobra. 'Di ba? Minsan kahit nga wala namang full skills dahil gustong tumulong, gagawin niya kahit na hindi proper eh. Pero sa dami ng pusong Pinoy na gustong tumulong, paano niyo po nakikita na mayu-utilize itong mga kababayan? Sa ating mga volunteers, no? Hindi lang sa ating mga volunteers, even the private brigades of the companies ay napakalaking tulong because they also act as the first responder. Madalas hindi naman kagad si BFP nakakarating eh. Ang madalas 'di ba sa sunog, volunteer kagad. Kung wala si volunteer, malaki na 'yung sunog. Yes. Kaya ang laking tulong po natin mga volunteer. Ang maganda po diyan, mas nagiging coordinated na po 'yung mga response natin. Hindi man perpekto, no? Wala namang perpektong responde. But habang tumatagal, no, mas nagiging coordinated na 'yung response ni volunteer, ni BFP, ni private sector. Hindi na katulad dati na parang nagkakaroon ng competition eh. Na, akin to, doon ka. Hindi eh. Parang nagtutulungan na. So, in times like this, even sa the big one, no, parte ang volunteer and private brigades natin sa magiging partners natin in response. No? Hindi natin sila pwedeng i-echepwera kasi marami sila eh. Malaking organisasyon yan. Malaking community Malaking po ng community volunteer. yan na kakailanganin natin sila. Kailangan ni BFP, kailangan ng community, at kailangan ng kahit sino. Ano na lang po nakikita nyo ngayon? Kasi gustong tumulong nito, paano tayo magiging isa? Ano po yung nakikita nyo kailangan nating gawin ngayon? Para talagang ma-institutionalize na natin itong Yes. ganitong response. Actually, almost all brigades, all fire volunteers, or even the BFP is considering it's not considering, but is utilizing yung tinatawag natin incident command system. Etong incident command system na to, batas to eh. Na ginagamit itong sistema na to, mapaliit man, mapa-large scale, para yung responde natin ay organized. Yes. So the volunteers or even private partners comply to this one because this is a law. And hindi naman tayo, pag hindi natin ito ginamit, parang magulo talaga. But right now, with the initiative din ng OCD natin, no, na sila magiging overall head in times of large scale na incident, no, when incident command system ay na-implement at kasagsagan ng disaster, ay magiging organized ito. Kung pag-uusapan yung preparation dito sa The Big One, ano po ang gusto nyo ipanawagan Sa ating mga kababayan, no, tayo, sa atin lang is maging conscious lang tayo. Taasan natin awareness natin na anytime pwede itong mangyari. Huwag tayo maging relax to the point na parang wala lang. No? Maganda po tayo, mag-prepare tayo ng mga emergency bags natin, no? Go bags, na in case na magkaroon ng lindol, at least meron kang provision for yourself, for your family. Bago dumating yung tulong. Yes, bago dumating yung tulong, at least makakasurvive ka ng ilang araw. Yes. Okay? With this knowledge, at with this equipment, at least mapoprovide namin sarili mo. Same goes with, obligahin din natin yung sarili natin, no? Na mag-practice ng exit, yung drop, cover, and roll na, drop, cover, and hold na hindi lang to dahil pinapa-comply. Dahil ito ay pwede mangyari anytime. Sa bahay natin, pwede natin practicein to na tayo lang, pamilya eh. At pag-usapan natin bilang pamilya, saan tayo pupunta kapag ito ay nangyari? Saan tayo makikita? Saan dapat didiretso in case na ito ay mangyari? Kasi yung tulong, darating lang yan kapag nangyari na. Yes. Ang tulong hindi dumarating pag walang nangyayari. Yeah, tama. Yung reactive yung magiging action lang ng mga responders natin. But for us, hindi natin mape-prevent yung earthquake. Walang ganun. Kung meron man, sana meron. Pero wala eh. Wala. Ang magagawa lang natin is prepare ourselves, equip ourselves, not only physically, not with material things, but also mentally. Yes. Mag-mindset tayo na ito ay pwede mangyari. Yun lang, no? Taasan lang natin yung consciousness and awareness natin dito na pwede ito mangyari talaga, anytime. Mga ka-lifesaver, isa po sa na-experience natin nung tayo po ay pumunta sa opisina ng FIBOX, ay itinuro po tayo ni FIBOX Director Teresito Bacolcol at pinakita niya sa atin kung ano ba yung mga nakaraang nangyaring lindol sa atin sa Pilipinas at yung mga naging epekto nito at kung gaano kalalakas yung mga lindol na yun na masasabi natin naging part na talaga ng history ng ating bansa. Dito sa Samar, yung trench dito is capable of generating much 8.1. 8.1. And if that happens, and kung mababaw yung lindol, pwede siyang mag-generate ng tsunami as high as 9 meters. Hi. So, dito naman sa Manila Trench,
It's capable of generating again 8.3 earthquake. And dito sa Manila Bay pwede pumasok Yung tsunami, no? yung tsunami. And same with all other trenches. Tapos ito yung Philippine Fault natin. It's the Philippine Fault. Mahaba yan. This is 1,200 kilometers. So, halos parehas po ito nung sa 1,000 plus. Oo, 1,200 kilometers yan. Meron din pala tayo. Kasi ang nangyari dyan, ito yung, this is the Philippine Sea Plate. Apo. Okay. So yung Philippine Sea Plate, it's moving towards the northwest. So, part of the motion of the Philippine Sea Plate inabsorb ng trench, and then hindi naman lahat na-absorb ng trench. Kaya itong part na to, umangat. So, naiiwan to. Pag ganyan yung motion. Strike slip. So, ganun din yung nangyari sa Myanmar. Sa Myanmar. Baliktad naman yung sa Myanmar. Sa atin, pag ganun, umangat. Siya pag ganun. Sa kanya naman, pag ganyan. Pabaliktad. Oo, pabaliktad. So, darating po sa Tagalan, medyo mahihiwalay na itong ano. That's right. And kapag titingnan natin yan, may simulation. 200 million years from now, ito yan, it will eventually be pushed towards the Eurasian plate, which is nasa China. This one is actually part of the Eurasian plate. So, ano po ako, no? Ang tinitingnan lang natin ngayon ito, pero ang dami pa ang pala. dami pala. Yun na nga, there are other, sinasabi ito, the big one here. But there are bigger ones in other parts of the country. So, like dito sa Gabaldon Fault, segment yan, TF means Philippine Fault. So, the Gabaldon segment of the Philippine Fault, it's capable of generating 7.9 earthquake, which is much bigger than the... Siguro dahil nandito ang business ano natin kaya medyo That's right. The political and economic scene ng bansa nasa Metro Manila. Ayan dito. And at maraming areas na transected, highly populated areas transected. So, dito po sa atin, ito lang po ang walang fault line. That's right. Although dito sa north, may mga offshore active faults tayo. In fact, dito rin. In fact, when was that? Last year. Opo, tama. Meron na rin, naramdaman na rin sila dyan eh. But hindi po, yun po yung sinabi nyo na hindi ko walang fault line, kung matagal naman yung paggalaw, pwede rin may maka-damage sa kanila. That's right. Again, may nangyari na sa atin yan, the Kasiguran Fault nag-move noong 1968. And yet, dito sa Binondo, Ayun yung Ruby Tower Ruby Tower. na-collapse. So, ang line yan, that's 300 kilometers away. Same thing nangyari sa Myanmar. Tsaka yung sa ano po, yung 1991 earthquake, parang 1990. 1990, yung bagyo naman ang may bumagsak yung na. Epicenter nung 1990 Sa Nueva Ecija po yun di ba? Oo. Tapos bagyo ang ano. So hindi kung wala kang fault line sa lugar mo na malapit, safe ka na. That's right. Ito po pala, kanila po namin tinitignan to po. Ito po talaga yung actual na nangyari. Ito yung actual na nangyari, magka-level yan, and then umangat itong Ito part po, na to. So, tawag natin yan thrust fault. May tatlo tayong klaseng fault. Yung strike slip fault, yung katulad sa Philippine fault, pag ganun, horizontal. May normal fault naman tayo na bumagsak. Tapos yung thrust fault, yung umangat. So, ito yung umangat. Ito yung umangat. And napapansin natin itong bahay, Ayun nga po. hindi siya nasira. Kaya po eh. Kasi nasa footwall kasi siya. Tawag natin yung footwall. Pero kapag dito yan sa hanging wall dito, most likely sira yan. Sira yan. And we were able to interview yung nakatira dito. When biglang during the shaking lumabas siya. So she literally saw the ground umangat. Sabi niya hindi raw niya alam kung nanaginip siya o nababaliw na siya. So umangat ng halos 2 to 3 meters yung displacement. So ito yung gumalaw nung 2013 Bohol earthquake. Opo, Bohol earthquake. Pero ang movement niyan parehas lang naman po ng side. Hindi, ang nag-move ito. So ibig sabihin sa side na 'yon, doon na malakas ang galaw. Yun yung umangat. Kaya hindi to masyado That's right. Pero kung nandun yan sa taas, most likely sira. Yun ang masisira kasi yun nandun ang movement ang ganda po, nakagawa po kayo ng parang pinakano niya. Oo. So,
pag nakita to, baka ganito na ang gawing bahay. So hindi ibig sabihin ibig sabihin kaya pala hindi siya nasira dahil yung movement nasa kabilang side. Oo, Na-tempo lang po director na nito. Nasa siya. So nasa footwall kasi siya. Oo, nasa footwall kung tawagin. Narito ang mga bagay na dapat nating gawin kapag tayo ay nakaramdam ng paglindol. Unang-una, tayo ay manatiling kalmado. Dahil sa anumang emergency situation, napaka-importante ng presence of mind upang tayo ay magkaroon ng proper decision making. Pangalawa, isagawa natin ang duck, cover, and hold on. Ito yung magte-take shelter tayo or magtatago tayo sa mga ligtas na bahagi ng ating pong mga opisina, tahanan, at ng ating pong paaralan na kung saan ay hindi tayo ma-injured kung sakali na mayroong bumagsak na mga debris katulad ng mga libro, ng mga picture frame at na marami pang iba. Importante din po na tayo ay nakahawak ng maigi doon sa kung saan po tayo nagtatago. Dahil ang tendency is nagkakaroon tayo ng ground shaking or ng pag-uga ng lupa, yung pinagtataguan po natin, yun po ay maaaring ding tumumba or maaari pong mawala sa alignment or sa pwesto. At sa mga ganitong emergency situation, malaking tulong po yung ating sense of seeing para alam natin kung ano yung mga nangyayari sa ating pong paligid. Halimbawa na lang, kung sakaling may bumagsak na malaking bagay doon po sa ating pinagtataguan or kung saan tayo nagsasagawa ng duck cover and hold, ay madali tayong makakakilos or madali tayong makakaiwas or makakaalis dun sa atin pong pinagtataguan. Huwag na huwag din po nating uugaliin o papraktisin na habang nagkakaroon ng paglindol, tayo ay mag-evacuate or tayo ay lilikas. Ito po ay lubhang napaka-delikado. Dahil unang-una, tayo ay maaaring mahulugan na anumang debris habang tayo ay lumilikas. Pangalawa, maaari po tayong ma-out of balance. Pagka tayo po ay na-out of balance, maaari tayong mahulog sa mga hagdanan na mag-cause sa atin ng injury at pwedeng mag-cause ito sa atin ng pagka-pass out. Kaya po isinasagawa ang evacuation kapag natapos na ang pagyanig or yung ground shaking. Para po sa iba pang safety tips at disaster preparedness, maaari po kayo mag-subscribe, mag-follow at huwag nyo na rin pong kalimutang i-like ang aming official Facebook page at YouTube channel. At sana po sa episode ngayon ng Lifesaver ay may natutunan po kayo na magagamit natin sa oras ng sakuna at maaari din tayo makatulong sa ating mga kapwa. Hanggang sa susunod na linggo, samahan nyo uli kaming matuto ng first aid at iba pang disaster preparedness dito lang sa Lifesaver. Magandang umaga po.